This is the Coffee Break Podcast. Hi, I'm RM. I'm Sweet, Pods. Renz. and this is the Coffee Break Podcast, Your Saturday night habit. Woo! Welcome to episode 3. Tadadadading. So ngayon, ang topic nga pala natin guys ay all about jobs. Trabaho. Word. Job. Job ganito lang. Sorry. Ikaw naman. Boxing pala yun. So yun nga, alam naman natin na lahat tayo dito nagtatrabaho. Either trabaho nga or business. So gusto ko lang malaman, para saan nga ba tayo nagtatrabaho? Para kanino? Ang drama. Basic question. Ang drama. Ako muna. Nagtatrabaho to establish your future para sa needs mo ngayon at saka para sa kakailanganin mo sa mga susunod na panahon. Yan, for your family. Yun. Ako nagtatrabaho ako para sa mga nangangailangan. Joke. Kidding aside. Tapos Ayun. mag-PM sa'yo. Agree ako kay RM. And then, yung trabaho ko is para sa sarili ko. Then, yung the rest, joke lang. Yabang ko sa part na yun. The rest, ang dami namang word. Hindi. Teka. Yung job ko ngayon is, syempre, para sa sarili ko. Yun. Sabi ko nga, nag-agree ako kay RM. And then, sa family ko, and then, sa magiging anak ko. Yeah. Kailan kaya? Tagal? Ikaw. Ako wala pa akong trabaho. Hindi, self-employed po ako. Yan, nagbe-business ako dahil para bilang housewife, para may extra man lang, ganyan. Para hindi ako lahat nakasa sa kanya, para ma-feel niya na may katulong siya sa pagpo-provide. Singit ko lang, nagtatrabaho din pala ako para sa mga ano ko. Saan? Sa wants ko, tsaka sa needs. Tama naman. Mm. Well, ako naman, nagtatrabaho ako. Number 1 is, syempre, para sa mga anak ko, anak namin. Syempre, gusto ko yung pagdating man lang nila ng college, gusto nila mag-aral sa Lasal, pwede. Mga ganun. Hindi nila iisipin yung tuition, mga ganun. Tsaka syempre yung future plans na bahay, sasakyan. Pang pamilyang pangarap. May pang sarili, though may pang sarili, pero ang top priority ko talaga is pang family. I think na normal naman sa na may mga dahilan. Yung dahilan natin sa mga nagtatrabaho. Actually, once na magtrabaho ka nga, is to support your needs and wants, di ba? Wala nang ibang, sa tingin ko lang, na dahilan para magtrabaho tayo. Trabaho dahil wala lang, no? Pero maswerte yung iba kasi ang trabaho nila ay passion nila. Oh, yeah. Tama. Maganda yan. Yun nga, since alam naman natin na yun yung nagiging motivation natin, yung family. Though may motivation tayo, have you ever feel guys na na-demotivate kayo habang nagtatrabaho, habang nagbi-business, yung parang nawawala na kayo ng gana or something? Mga ganun. Kasi at some point, dumarating naman tayo doon, di ba? Kahit sila, kahit kayo. Alam ko, dumarating din kayo doon. Kahit na solid yung motivation nyo, dumadating pa rin sa time na nade-demotivate tayo. Bakit nga ba? Ako, dumating ako sa, may part din na, sa ngayon, yung sa, itong recent job ka, may part din na na-demotivate ako. Like for example, yung, ayoko nang bumangon, ayoko magtrabaho. Yun. Kumaga, parang paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Yun yung yung Wala na bang iba? Walang bago. At saka ito pa nga yung yung sample, yung pagka-graduate ko. Pagka-graduate ko, may trabaho na agad ako noon. Then yung trabaho kong yun, parang first day, second day ko yata, ang ginagawa ko, nag-i-stapler. Tsaka nagpo-photocopy. Sabi ko, nasa isip ko. Sorry. College graduate, nag-i-stapler, Sorry, yun yung yung feeling ko. Sabi ko, nag-i-stapler yun. Eh di, nung forward na yung mga araw, iba pala.
Nakakapagod pala. Introduction lang pala yun. Intro lang pala yun. Ano, baga parang patikim. Ganyan. Oh, ito yun. Ito lang pala yun. Ang dali. Nakakatawa Sabi ko, ganito yung sinasahod ko, stapler lang. Sabi ko ganun, pero hindi pala. It's a prank. Sana lahat ng work, pa-stapler. Oo, sana nga ganun. lang. Tapos biro mo, nag-demand pa ako sa sarili ko na, ito lang yung trabaho ko. Di ba? Pero nung dumating, yun, doon ako na demotivate na parang nagdadalawang isip na ako na mag-resign. Lumipat sa iba. Gawa ng parang pare-pareho na lang. Kumaga, naghahanap ako ng mas ma-explore pa yung skills ko. As na iniisip ko na may mararating pa ako. And then, ayun. Ganoon. Doon sa part na yun ako na-demotivate. Well, ako naman, ang nakaka-demotivate naman kasi talaga is, yung, para sa akin minsan yung, kasama mo sa trabaho. Toxic work environment. Oo. Mm-mm. Kasi, parang, ang saya-saya, goods lang kayo, tapos Yung feeling yung family na kayo. Oo. Tapos may inggit, kasi may ganito ka, may ganyan siya. Pag nagkaroon ka ng appraisal. Kasi, pinagtrabahuan mo naman yun eh. Kumbaga, yun yung bunga ng, or fruit ng efforts mo. Tapos babatuhin ka nila. Bakit ikaw ganyan? Bakit ikaw ganito? Na-insecure sa'yo. Oo. Nakaka-demotivate talaga yun. Pre. Kasi parang nakakatamad siya na, to the point na, ayoko na. Ayoko na mag-effort. Mamaya, sabihin na naman itong mga itong ganyan. Yung ba minamasama pa? no? Dumadating sa puntong yun. Kaya doon kita mo yung kasabihan nila na kapag mabunga, binabato. Yun. Talagang dumadating sa puntong ganun. Ewan ko nga sa akin eh, baka may nang babato na sa akin eh. Joke. Pinagpaplanuhan ka naman. Sa akin naman, ibang work environment. Tapos, iba rin ang approach. So, nakaka-demotivate kapag yung mga tao, yung hindi naman nila alam kung ano yung nature of work mo, tapos questionin ka nila, may benefits ka ba dyan? Oo. May SS ka ba? May PhilHealth ka ba dyan? Mm. Parang, tingin nyo sa nagtatrabaho para sa wala. Parang ganon. Tapos, minsan, maiisip mo na, for the love of work, dahil maraming ginagawa mo sa trabaho ay ginagawa mo dahil mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung workplace mo, mahal mo yung pinagtatrabahuhan mo. Tapos, nagkakaroon ka ngayon ng conflict sa sarili mo kung tama pa bang ganito ang kalaking effort ang ibinubuhos ko para sa trabaho nito. Parang ganyan. Nakaka-demotivate yun at a point. Napapa-question ka na kung ito ba ay effort ko na to? Okay na ba to? Or ito lang talagang ibabato mong effort? Di ba? No? Ngayon. Yung parang hindi na, parang nade-devalue ka. May word bang ganun? Devalue. May word mo. Ikaw, bilang self-employed. Ako bilang may business, nakaka-demotivate kapag yung support, yung halimbawa, ikaw, meron akong kakilala, kita ko, yung kasi yung business ko din, Kita ikaw mo. doon suporta sila, ganun-ganan. Pero close kami, as in, super friends, ganun-ganan, matagal nung kakilala, ganun-ganan. Tapos yung isa, recently lang, tapos yung mga post, sinashare, ina-up, mga ganun-ganan. Tapos, yung sa akin, parang wala man lang, akala ko nung una, parang wala lang sa akin yun. Kasi, okay lang yun, ganun-ganan. Hindi naman required hindi naman, porket kaibigan kita, kailangan lahat ng post ko, i-share mo, ganun-ganan. Parang doon lang ako na-hurt na talagang sinashare niya ng sinashare. Tapos sa akin, matagal na ako sa kanya. Tapos wala man lang akong ganun. Parang wala lang din. Doon ko na-realize na hindi porket friends mo na, okay, given, hindi porket friends mo ay ganun, kailangan ng effort din sa'yo. Okay lang, pero masakit din pala. Yung feelings ay hindi siya maiwasan. Okay lang ma-hurt ako, pero syempre reality pa din. Yung na parang kung hindi na-demotivate ako, parang nawawalan ako ng gana mag-post, mag-live, ganyan. Baka di mo binibigyan ng discount. Hoy, napakamura huwag bigay ha. Nahingi sa iyo ng discount. Hindi Sa kanya ganyan. minsan utang pa. Baliktad ka mo, baliktad. Ay, baka magkakaroon. Parang Parang alam mo, The no
Tapos minsan yung kakalala mo na pipilitin mo pa na, ay, ano, pa-share naman ng ganito, ganyan, yun, nakaka-hurt lang. Although okay naman, yun nga, okay lang siya na ano, hindi naman kayo required. Kasi syempre, business ko to, nasa sa akin paano ko papaandarin, paano ko papalaguin. Pero yung feelings ay hindi siya mawawala. Pwede Kasi kong nga, behind palipasin. pero your hindi. business, meron kayong friendship. No, sad. Sino ba yan? So, yun nga, siyempre drop. medyo na-tackle ni Aram kanina yung toxic environment. Gusto ko lang i-add, kumbaga nakaka-apekto ba talaga yung toxic na environment sa trabaho? Ganyan, gaya ng sinabi ko kanina, nakaka-demotivate. Pero aside from nade-demotivate ka, diba meron pa yung parang bukod pa dun na word, ewan ko, certain word or something. Pero pagka may toxic ang kasama, ano ba talaga yung nagiging epekto sa'yo? Or Actually, epekto sa atin? Actually, meron, sa tingin ko meron namang hindi toxic na environment pagdating sa work. Pero karamihan, actually, sa amin nga Or hindi maiiwasan. Oo. Hindi may iwasan. Sa amin, Meron. sa work ko, kumbaga pinagtatawa na namin yung bawat isa na, okay, family tayo guys, mahal natin ang company to. Sabay-sabay na ganun. Joke lang. Joke lang. Hindi ganun. Work close, feeling ko, wala namang kaming pagkakailangan, wala namang gap. Then, we treat each other nga as friends, family, ganyan. Pero, at the other side, dahil ako yung isa sa matagal na, or yung tumatagal na, may naririnig ako. Na I think, halimbawa, ikaw yon, yung naririnig ko regarding sa'yo, toxic yon pagdating sa'yo. Pero sa akin, oo, nare-realize kong toxic, pero, teka, ba't may ganito dito? Akala mo ba ganito tayo? Kasi nauna lang ako ng konti sa kanya, tapos sumunod na siya, kayo yung mga matatagal. Biglang may mga ganun pala. Kaya napapaisip ako na baka mamaya, Ikaw behind ba? my back, nakapag-usapan na rin pala ako. May possible. Ay, sorry. Okay. Parang Meron hindi naman nawawala talagang yun. possibility. Hindi sa naman ganun, sa nawawala, trabaho. oo. Tsaka nature ng mga tao, ng Pilipino ang pagiging marites. Yes. Lagi may Tsaka napag-uusapan. yung crab mentality nga, di ba? Hindi tama. pwedeng ikaw lang aangat, dapat kami din. Sa bagay. Laging may masasabi at masasabi sa'yo. Mm-mm. Kumbaga, sabi nga nila, may nabasa akong ewan ko kung quote or parang saying lang na, may ginawa ka, may sasabihin sa'yo. Pag wala kang ginawa, may sasabihin pa rin sa'yo. Walang malugaran. Wala ka nang malugaran. Saan ka ba lulugar? Siguro wala namang perfect na working environment. Walang perfect na workplace. Mahalaga lang, yung relationship dun sa workplace is kahit may toxicity, kahit merong times na hindi okay, kahit hindi nagkakaintindihan most of the times, meron kayong common understanding, meron kayong common goal na teamwork. Ayun nga, teamwork makes the dream work, diba? Kung ano yung goals ng company, magagawa lang yun kung pare-parehas kayong subordinate na ganun din yung goals. Pero hanga ako doon sa boss ko kahit may ganung issue. I think alam niya na alam namin. Bawe. Magaling yung boss namin mag-control sa ganyan. Okay, yun na yun. Sabi ko sana memo. Pinapatawag ka sa conference. Ay, boss. Ikaw, sweet, saang part ng business yung toxicity kapag Kasi hindi ka naman palaging may nakaka-interact na on a daily basis. Ang sa lang, yung mga buyer, customer, mga buyer. Client. Diyos ko, syempre, ngayon, usong-uso ang online selling. So, yung mga tao, yung mga walang magawa, mine ng mine, gano'n. After noon, hindi mo na makontak. Tas Hindi na mag-block check pa. ng message. Ang maganda pa rin ito nag-send sa'yo, it's a prank. Kasi ang dami pa ng minay na hindi ko magre-reply. Diyos ko, dahil. Tapos kasi ang nakakainis sa mga yan. Sasabihan, halimbawa, ang minay niya ay mga 80, 90, ganyan. Sasabihin ay, para lang, ganon-ganon ka. Although hindi pa naman ako naka-encounter na ganyan. Pero kasi, pinaghihirapan po yun. Yun ay effort. Yes. Lalo na ito pa, may isa pa kasi akong business. Yung pag-personalize ng inyong pinapagawa,
hindi naman niya maibenta ng sa iba. Kaya nga. Tapos hindi take. Oo, kahit kami magpa-down sa inyo ng 50%, yan ay pinagawa ninyo. Yan ay responsibilidad ninyo. Toxic ka. Bakit? Kape. Natatawa ko dun sa personalized, pinapersonalize dun sa aso pangalan Pochi. Walang aso sa kanila, pero hindi nasabi. Ang masakit nito, hindi lang siya name. Ano siya, umbilical card. Ang bata. Oo, ng bata. Sino to? Bibigyan ko sa iba, bebenta ko sa iba. Ano naman nilo yun? Ay, kunyari yung balikan kwarto ng anak mo. Ma'am, inyo, ano to? Ano na to? Buenas daw to, lagi mo sabi. Tali mo doon. Yun ang toxic naman sa business. Uy, grabe. ko. Guys, wag tayong ganun ha. Oo. Full effort yung mga ganyan Sana. nagpo-personalize and everything. Kaya kapag halimbawa, kaka-start lang ng live ko, babasahin ko yung aking mga policies. Sasabihin ko, nakalagay doon, minimension ko, kapag kayo ay walang time makapag-meet up, wala kayong pambili, ayaw nyo ipa-deliver, ikalma ang sarili at huwag mag-mind. Sinasabi ko naman, Send stars na sa lang. inyo. Guys, ang title ng ating episode ay mga runs ni Sweet sa kanilis. Pinalitan. Wag po tayong toxic ha, maging responsable. So, yun yung toxic sa, sa Sa business. Pag ba lahat meron? Business side naman. Ad- Wala talagang tama nga si Aaron, walang perfect na environment. Though walang perfect na environment. Kailan ba natin masasabi na happy at contento naman tayo sa ginagawa natin sa trabaho or sa business? Ako pag gusto ko yung ako gusto ko kasi yung ginagawa ko. Dahil kaya yan, mga damit-damit, gusto ko kasi yung mga ganun. Dahil doon ka kasi nakakita ng mga kakaibang damit, tapos okay din sa akin yung nagsasort, naglalaba, okay sa akin yung ganun. Kaya minsan, kahit pagod ako, hindi ko siya para sukuan, parang hindi ko naiisip na i-give up na lang. Yun, doon happy ako sa ganun, sa ginagawa ko. Ako, gusto ko kasi nangaaway ng tao. Joke lang. Ikaw pala yung toxic. Di mo. Ikaw pala yung toxic. Hindi, nga. Hindi. Ano lang, kumaga. Siguro joy minor ka din. Hindi. Totoo lang ako. Hindi. Hinahandle ko lang yung mga clients namin na hinahandle ko lang yung mga clients namin na at my own, at my best. Kumaga. Actually, di ba nung magkatrabaho pa tayo, kliyente na yung hawak natin. Then, itong nalipatan ko, kliyente pa rin. Then, paano ko masasabi kung yun na yung work ko? Masasabi ko kung hindi na ako naghahanap ng iba. Ano ang tanong mo? Fulfillment? Fulfilled. Paano mo masabing fulfilled ka na sa work mo? Di ba? Ako, masasabi ko na fulfilled na ako kapag nagawa ko ng ayos yung mga trabaho ko. Kapag nakapagpasa ako ng reports or kung ano man on time, efficient ba? Pero may times na hindi mangyayari yun eh. May times, hindi all the time. No? Kasi darating din yung part na tatamarin ka, di ba? May like dun sa clients, like sinasabi ko sa inyo, hinahandle ko yung clients at my best. Kahit sila nagmumura na, ako nakaganon pa rin. Okay. Go Ah, on. Go, Karen. Hindi all the time ganun ako. May times din na Sumasagot. hindi naman sa sumasagot. Napupuno Nagwo-walk ka out. din. Napupuno din ako. Naaasar. Lalo na pag may hindi abot ng client yung idea. Yung, Kahit knowledge. kung baga, so, ikaw na rin i-master mag-adjust. mo na. Kahit sinimplest term mo na. Diga? Hindi pa rin na Then, sabi ni Derek sa pagkagad. Wag, mahal natin ng kliyente. Joke lang. Joke lang. Sinawi din. Sa aking kumpanya, doon na nag-public apology. Hindi, promise, masasabi ko lang na fulfilled ako kapag na-deliver ko yung mga trabaho ko ng ayos. And then, kung about naman sa settlement, hindi ko masasabi sa ngayon, pero hanggat hindi ako naghahanap, hindi ako nagtitingin ng job vacancies, masaya ako sa ginagawa ko. Kasi sa tingin ko naman, kaya naman lumilipat yung iba, is naghahanap na ng improvement. Pero, ibig sabihin nun, hindi na siya masaya kasi naghanap na eh. Sinasabi si Simula sa sahod, simula sa trabaho, kapag naghanap ka Sino na, daw yung mahal mo, sabi ni Derek?
Hindi namin kliyente yun. Katrabaho ang mahal mo, hindi client. Ay, hindi mo rin katrabaho. Hindi. Sino? Kulo. Kapatid ng bisor ko. Hi! If you're watching, Hello, ati! name drop. Okay, next. Ikaw na, sumagot ka. Ako naman, dahil nga events ang hawak ko, syempre may fulfillment every after big event. Yung 5 days, longest ko 20 days, tapos after sasabihin sa'yo, RM, congrats, hindi magiging successful ang event kung wala ka, parang ganyan. Hindi naman sa ina-bring ang sarili, ina-uplift ang sarili. Pero yung fact na yung once in a lifetime or hindi palaging nangyayari na event, ay part ako, malaking fulfillment sa akin. Oh. Much more kung si boss ang nagsabi na congrats RM. May ibang mga level. pagkakataon ba na nag-expect ka ng in return bukod doon sa sahod mo? I mean, na, uy, itong ano to, dapat may ano to Siyempre, Like, tao ganun. tayo, kahit ako ganun eh. Nag-expect ka ng ganun? Siguro dahil ang trabaho ko ay love more than everything else. Service more than everything else. Hindi ako palaging nag-expect. Dahil ako ay masaya na sa compliment. Masaya na ako sa na-appreciate yung aking effort. Siguro kaya din ako nagtatagal sa trabaho ko ngayon. Dahil it's always love over everything else. Mahal ko ang ginagawa ko, mahal ko ang pinagtatrabaho ko. Hindi tawag doon martir. No, it's Ang tawag not. doon love. Yes. Ako naman, guys. Kasi ako, galing na ako sa iba't ibang klase ng trabaho eh. Nag-callboy ka rin, di ba? Grabe. Sorry. Muntik lang. Hindi, galing ako sa customer service, tapos napunta ako sa ngayon nasa labor job ako. Nung nasa customer service ako, yung happiness ko yung syempre yung mag-thank you man lang yung yung customer mo. In every transactions. Kasi as a customer service, kumbaga parang pag nag-thank you siya sa'yo, meaning in-acknowledge niya yung effort mo, yung nagawa mo para sa kanya. Kasi ibang bagay yun pag nag-thank you siya sa'yo eh. Tsaka nakaka-fulfill talaga yung thank you. Oo. Even the simplest thing, kahit hindi sa trabaho. Oo. Ako nga yung ganta lang. Okay na kayo. Yung Top may lang, no? top lang sa shoulder mo. Ayun. Means no thank you. Yun nga. Or na-appreciate kita or nakita kita. Ako, bukod doon sa binabigay ng clients ko na chocolates, cakes, gano'n. Bakit Joke lang. Bakit parang di namin nakikita yung mga binigay sa... Hindi ko pa natitikman yan. Nakaka-fulfill yung thank you. As in, kahit yung, halimbawa, magbigay ka ng dun sa mga kapatid mo, mag-thank you sila, sarap. Dito naman, di ba, sabi ko nga, galing ako customer service. Ngayon, nasa labor job ako. Ngayon, ang gusto kong, siguro, masaya naman ako sa trabaho ko ngayon. Ang problema lang, never, parang hindi na-appreciate talaga yung efforts. Kumbaga, no appraisal. Though, may increase na, kumbaga yun yung, niya sa palagay ko, yun na yung pag-appraise niya sa amin. Siguro dahil hindi masyadong personal ang trabaho mo. So, calling the management. Memo. Sige, ibagsak mo ang memo ngayon. Pirmahan ko agad para suspended ako 5 days. Pahinga ako. Then lang. Kontento naman ako. Actually, kontento ako. Sa trabaho ko ngayon. Kontento naman ako. Kaso nga lang malayo dito sa pamilya. Lalo't may kids ka. Oo, madalot may bata ako. Naiyak yung mag-asawa. Siya yung na-apektuhan. Kontento naman. Kumbaga kasi free. Libre lang. Kumbaga habang nagtatrabaho ka, parang malaya. Yung parang talagang bagag. Pero kung sa workloads, madami. Pero hindi kayong sobrang tipo na kagaya na parang nakaupo sa isang cubicle na nandun ka lang. Baga meron kang time na, balik mo na ako dito. Gusto mo na ako saglit. Ito, fulfillment ito. Anak pa lang, di ba? Mother is a job. Yes. Di ba? Fulfilled yun. Uy, oo nga. Hindi kasi kapag housewife, parang dinedegrade ng mga tao. Nasa bahay ka lang naman, anong mahirap? Hindi Akala nyo, baka gusto nyo i-test ako mga ginagawa ko. Hindi, sobrang hirap kasi napapalaki ka ng tao. Ako naman, For free. For free. Bilang housewife.
Ay, magkano? Turnover na ba? Hindi, ano kasi, sobrang hirap niya. Grabe lang. Alam mo yung, hindi ko masasabi na ang pahinga ko ay tulog lang. Kasi kahit pagtulog ko, gigising ako para iisod, pumutan, may mag-iihi pa, Diyos ko dahil. Kapag hindi ka pag-graduate sa diaper, papalitan mo pa ng diaper, titimplahan ng gatas kapag bata-bata pa, ganyan. Tapos gigising ka pa sa umaga. Alam mo yung walang pahinga. Kahit hindi po masasabi na ang pahinga ko ay tulog, hindi. Yung mga nang degrade, naiintindihan ko kayo kasi baka hindi nyo pa naranasan. Or dun sa mga nanay na nang degrade, baka kasi Iba ang yung ginawa naranasan. nyo ay pagbabantay, hindi pagpapalaki. Kasi malaking difference na yan. Pagka kasi nagbabantay ka ng bata, papakainin mo lang, kain ka dyan, tiguan, ganyan. Pero kapag nagpapalaki ka ng bata, lahat ng factors na pwedeng makapekto sa bata, isipin mo. Mentally, emotionally, anong makakapekto sa kanya, anong makakapekto sa isip niya pagdaki niya, ano yung dapat i-input ko sa utak niya, ano yung dapat na mindset na ipasok na Naitanim mo? oh, parang Tanim mo. gano'n. Para bumunga. Na i-explain ko sa kanya, paano ko i-explain sa kanya mga bagay-bagay. Napakarami para isa-isahin ko pa. So, hindi ko siya maano. Tsaka super effort ni Sweet mo. Oo. Appreciated naman. Appreciated. Magsisod ko. Ayun, masyado malakas ang ulan. No? Being a mother sa job. Diba? Tama. Tama. So, yun nga, natawag na natin yung pagiging happy, contented sa trabaho or sa business, sa pamilya. So, ang gusto ko namang malaman though kontento tayo, na-feel natin na masaya naman tayo, bakit may times na napapaisip pa rin tayong magpalit ng trabaho or lumipat ng trabaho? Bakit nga, no? Kasi, ako sabi ko nga sa inyo kanina, kontento naman ako. Pero napapaisip pa rin ako. Lipat kaya ako Oo nga, no? lipat ako sa ganyan. Parang nagsasik pa tayo ng mas higher. Pero masasabi ko naman kontento ako dun sa current na trabaho ko. Bakit nga ba? I think, siguro, kaya naghahanap is hindi sapat. Una. Sa akin hindi sapat. Or naghahangad pa ng, sabi ko nga, di ba kanina, kahit naman ako, Di sapat in terms sa sahod? naguguluhan tuloy ako doon sa sinabi ko kanina na kapag hindi ka naghahanap, mahal mo. Oo nga, no? Pero naghanap ako minsan. Kahit stable na yung ano doon. Kahit So, hindi mo mahal. Hindi mo mahal, di Hindi ka ba? pala sure. memo. Sabi sa sarili niya. Hindi. Sa part ko naman I think, kaya naghahanap pa rin ng iba is una, kahit mahal mo na yung trabaho mo, kahit alam mo namang fulfilled ka rin sa trabaho mo, pero sabihin natin yung sahod is may sinasuportahan ka, may pangangailangan ka rin. Siguro, hindi yung sumasapat doon sa pangangailangan na yun. Kaya, kahit ayaw mong iwanan, nagagawang Sa tingin ko naman, siguro, kung hindi man to specifically applicable sa akin, siguro maraming makaka-relate sa atin. Because you know your self-worth. Alam mo yung capacity mo, alam mo Tama. yung capability mo. Alam mong kaya mo pang mag-excel sa ibang bagay, Oo. kaya mo pang lumago sa ibang lugar. Kaya, maghahanap ka, kahit gano'n mo kamahal yung trabaho, kahit gano'n ka-stable. Kaya siguro nung time na napaisip ako, stapler lang? Photocopy lang? No. Nalaman ko yung self-worth ko. Ayun, diga. Kasi alam mo, may mas marami ka pang magagawa. Mm-mm. Hindi lang gano'n. Sa akin pagka kasi nasa business ka, parang gusto mo pang itry yung iba pa. Parang pagka nagbi-business ka, ang nasa isip mo, parang pwede ko ito ibenta Ito kaya, try ko kaya to. Ito kaya, ito Possibilities kaya. Mm-mm. Ayan, tapos pagka halimbawa hindi mag-work, okay, at least alam ko na hindi ito yung, alam ko yung mafofocusan ko. Pero minsan talaga, kasi sa business, kapag ka dumating yung tumal, diyan napasok yung yung parang gusto ko na i-try yung iba. Parang iba naman. Minsan nga ang gara na ito Di ba, pants siya, ang benta ng pants niya, halos nauubos na. Bigla mo switch ng t-shirt o kaya ng short. Look, ang benta mo pa sa pantalon, ba't ayaw mo pang sadsarin yung trend? Parang ganun. Na puro pants. Oo, na puro pants. Kasi nakabili na sila ng pants. Hindi,
Kumbaga iba naman. Ang partner naman sa bansa. Oo, Okay. partner sa fans. May punto. Kaya kung minsan nagdadagdag ng product, halimbawa, yung tumutumal na, ganyan. Again, Kaya nagbabago. Oo. Kasi Kasi yun, life is giving us unlimited opportunities. Mm. Marami talagang opportunities na nandun. Hindi natin malalaman kung alin talaga yung para sa atin unless we try. At saka yung yung sa business, hindi laging yun ang bibilhin sa'yo. Tama yun. Kaya pwede kang magpasok ng iba pang may ibenta mo. Kasi pwede ito, seasonal. O, halimbawa, Pasko, o magbenta ka ng mga pwede pang gift, ganyan. O, tapos pagka naman, summer, bathing suits. Ayan, yan ang maganda doon sa pagbibusiness. Kaya, sa akin, naghahanap talaga ako ng iba. Pero minsan yung kapag iisipin kong i-give up ko yung business ko, tapos maghanap ako ng ibang pangmatagalan. Parang hindi pa naman sa akin pumapasok yung gano'n. Tsaka maisingit ko lang doon sa part ko. Ang ginawa ko kasi, di ba sabi ko, fulfilled na ako dun sa trabaho ko. Kumbaga, okay na ako sa trabaho ko. Dumating yung time na naghahanap ako, pero ngayon hindi na. Kailangan ko kasing mahalin. Joke lang. Or dahil may Hindi. minamahal. ang ginawa ko kasi, may yung income ko dun sa trabaho ko, sabihin natin hindi sumapat nung one time, nag-extra ako, extra job. Nag-sideline ako. Callboy ka. Hindi. Muntik na din. Muntik na. Yun ang kasama ko. Ngayon, nag-agent ako ng bahay, tapos nakakabenta, di kahit papaano, di ba? Yun. Extra income. Yun na naging reason kung bakit hindi ako naghanap ng iba. Nagkaroon ako ng extra income. Ako naman siguro paisip ko lumipat ng trabaho. Hindi, di ba naitukoy mo, kwento mo nga sa amin minsan is, kaya mo gusto lumipat ng trabaho na within here sa Batangas, possible, para sa family mo. Oo. Diba? Yun. Hindi ko na naman ulitin. No? Medyo malapit na tayo matapos, guys. Gusto ko lang malaman, hanggang kailan nyo plano pa lang magtrabaho? May specific age ba kayo, certain age? Ako meron. Kailan nyo gusto magtrabaho? Kasi hindi naman forever na parang, di ba? Tatrabaho hanggang 60. Sa era natin, parang ako, sa era natin, dapat 40, 45, ayoko na. Stop na ako, papasarap Ikaw, buhay na lang ako. bago kami sumagot, ikaw, sa tingin mo? Ako gusto, ideal ko, 40, 45. Pero, hindi kaya dahil yung dalawang bata ako matatapos at the age of 50 kami. 50-53 na sa around gano'n. What more kami? Hindi ka... Paano pa ako? Parang may something na tayo na mapagkukuha na. Yun din sana May sa something akin. kayo? Kaya nga, ang ideal ko is, kumbaga, 40 to 45. Kung possible Kung na. possible na, kunyari, malay mo naman, bukas makalawa, may biglang boom! Tumama sa luto, hindi naman. Tumama sa loto, ay di tumataya. O kaya naman, nag-grow tayo dito. Diba? Hindi natin masabi. Kaya hanggang 40-45 magtatrabaho ako. Thank you so much sa support. Oo. Hanggat, kumbaga, hindi ko na a-attain yung, never ending naman kasi ang goal. Pero kumbaga kumbaga stable ka lang, may stable mo lang, ma-establish mo lang, ma-secure mo yung future ng dalawang bata. Okay na ako dun. Kumbaga, mapagtapos ko lang, okay na ako eh. Mahirap din basis yung stability kasi paano mo malalamang stable ka na? Bagay. Kasi future tense yun eh. Pero yung sa point of view mo naman, dahil nga may mga bagets kayo. So, hanggang may secure mo yung kanila, hanggang okay sila. Hanggang kaya na nila yung sarili nila. Hanggang mapagtapos ka lang ng college. Hindi ko naman sinasabing tapos na yung responsibilidad ko sa kanila. Pero, nandun pa rin siguro yung guidance. Pero yung main goal ko para sa kanila is makapagpatapos lang. Baga, pag nakagraduate kayo, hindi nyo naman kami responsibilidad eh. Hindi ko para iasa ang buhay ko sa inyo. Yun lang yung sa akin. Baga, pag nakapag-college kayo, Hindi ka manghihingi sa kanila ng pambarik. Oo! Kasi may pera ako. Doon yung gusto kong mangyari. Lalabas kami ng misis, halimbawa pupunta kami Singapore, kasi may pera ako. Diyan muna kayo. Aalis kami. Oo. Sama ninong mo. Oh! Ang galing! Yung pala sila taga-bantay ng bahay. Oo Yes, nga. na. Oo nga pala. Kakamit bahay nga pala tayo. Teka lang!
Mabalik niya ako. Ang kulit mo naman eh. Yun nga, 40-45 or max 50-55. Yun yung gustong tumigil. Pero hindi Ako- ako papasagat ng 60, promise. Ako, target ko, age 40 to 45 din. Then, kumbaga, gusto ko stable na ako that time. Kumbaga, kahit isang business or dalawa, na kayang, Tatluhin mo na. 4, 5. sige, na kayang suportahan yung needs ko. Kasama na yung wants, and then kahit konting pambigay sa family. Paano Okay, naman ako. yung anak mo? Hindi, mayaman yung ano ko. Hindi, kasama doon sa, syempre, future plan. Kasama sa future plan ng magiging anak. Ayoko naman kasi na yung susunod sa generation ko is naranasan ko yung nararanasan niya yung naranasan ko. Ayoko na nun. Gusto ko maging comfortable na sila. Kumbaga, hindi naman sa easy yung buhay nila. Nakakaranas pa rin ng problema at hirap. Pero hindi ganoon kahirap yung tulad ng naranasan ko. O naabutan ko. Dito sa mundong ito. Bang! Cutting cutting generational trauma. Oo, yun. Yun na, kumbaga, stop yung stigma doon. Yes. Kayo? Hindi kasi narinig mo na yung plans ng asawa ko. So, ikaw naman. Ano sabi sa Yeah. vlog? Eh nga pala, mag-asawa kami ha. Mag-asawa kami. Talaga? Yes. Uy, revelation! Nagtampo. Hindi na kasi kasha. Hindi na kasi eh. May kwento lang namin. Kinasal kasi kami ay 18 Payat siya, pa eh. 19 ako. Mga payat pa. 26 na kami ngayon, benching ko na siya. Hindi na Wala talaga ka siya pa kasya. sa akin. Sa'yo ba? Charot. Hindi yun, yung sa akin naman, parang ang advantage ko sa ganyan ay maaga ako nakapagsimula ng business. Parang feeling ko pagka tumagal-tagal pa yung panahon, pag nag-focus ako, pagka nagpursige ako, kapag kinontinue ko yung pag-grow ng business ko, feeling ko, mas malaki yung chance na mas malaki yung chance na maging, yun? Oh my God. Stable. Oo, na maging stable, na meron akong sure na mapagkukuhanan. Ayun. Direct mga 9 AM daw. Hindi yun. Meron akong sure na mapagkukuhanan. Yung hindi ako, halimbawa, kung nagtatrabaho ako, 40 ako mag-stop. Saka ko pa lang sa start ng business. Lalago ang business ko after 5-10 years. Parang yun, advantage ko Nangangamba na. pa yung business mo that time. Oo, hindi ka pa sure. Saka growing old ka na. Yung time na yun is, hindi naman sasasabi ko, humingi ka ng tulong sa mga anak mo, pero ipapasa mo ka rin kasi yun at the future. Oo, yun. Hindi, may makakatulong ka pa rin sa pag-establish ng business mo. Mapapagtuloy-tuloy. Ayun, meron silang mamamana, kumbaga. Mm-mm. Meron na silang itutuloy na business. Paano kayo mag-aampon? Halimbawa, papaampon ako sa inyo, ganun. Hindi naman kami. Adapt ka namin. Yung magulang mo. Mas bata, kasi mukha. Grabe naman yan. Sino tatay dito sa bahay na to? Lolo ka mo. Ang bote mo! Lolo. Game. Ako naman, ang thinking ko din, to establish ng isa pang source of income bago ako, let's say, mag-retire, or hindi man mag-retire, yung mag-stay put sa bahay kasi ang generation naman natin, hindi na yung gender bias na porke babae ka, sa bahay ka lang talaga. Si Tama. Sweet nga, super exert ng effort niya para sa business niya. Mm. So, hindi mo ma-generalize na kapag ka babae ka, sa bahay ka lang. So, feeling ko, hanggang maging 40, 50, working pa rin ako. Mm. Pero gusto ko naman, dun sa time na yun, hindi na ako masyadong hassle sa work ko. Mm. Gusto ko yung time na yun, may time na rin ako Nag-enjoy para sa ka na family ba? ko. Mm. Meron akong extra na pinagkukuhanan, hindi na lang talaga yung main job ko. Absent all you want, no? Parang ganun. Okay lang mo, kasi mas malaki naman yung kita ko dun sa iba. Sige, gumagawa na lang ako, magpirma na lang ako dito. Parang ganun, yun. Sarap nun. Okay nga din yung ganun, no? Di bang 5 times sabi ka magli-leave? Wala nang ipinasok. Yung kalahati ng working year mo, kalahati absent, yung kalahati yun lang yung pinasok mo. Yung kalahati pa ng pinasok mo, naka-payless leave. Tapos mas gusto pa mong masuspend kaysa no? Papasuspindi ka na lang. Bakit? Awol ka na. Hindi pwede, nag-text ako sa inyo eh. Mm. Parang may part din sa stability kasi alam mo na yung
yung ganito yung source mong ito ay kayang mapunan yung mga kailangan mo. Tapos extra na lang yung iba pa. Siguro by that time na magkaroon ako ng ganun, masasabi ko, hindi ko alam kung anong age, pero Na siguro naman by that time, masasaksihan naman natin bawat isa ng tayo. oo naman. Kasi kita naman natin eh. Parang- Parang magsasawa sa mukha ko. Parang mga episode 1, pag-usapan natin yung ano yun, no? Yung parang sa age, yung sa goals ng mga age. Kasi dapat 25, ganito na tayo, 20, no? Na parang natakal na rin niya pala na. Kung hindi man, siguro sa other adulting. topic. So hindi, nung unang yung first episode natin. Yung napag-usapan pressure natin- kasi, yung pressure di Maalala. yung pinag-usapan natin. Yung pressure. First panoorin nyo kung hindi nyo mapapanood. Ay, pasok! So, ayun nga. So, malapit na tayo matapos. Last question na to, guys. I mean, hindi naman question to. Kumbaga, hindi ko naman masasabing well-experienced na tayo. Meron pa rin ahead sa atin. Pero at least may underlings tayo. Ano naman yung advice anong pwede nating ma-advise sa kanila? Kasi syempre, nagtatrabaho na tayo. May mga tao pa rin, or job seekers, or business risk Lalo sa mga takers. fresh grads. Fresh grads yan. Ano yung mga pwede niyong ma-advise sa kanila? Yung wala pa talaga o yung kahit starting na Yung medyo kumbaga nag-apply pa lang Parehas. or mag-start pa lang mag-business, naglo-look out tong Pero sa mga yung nag-i-start na. Ganun. ako totoo yung work hard, play hard. Na wag mong i-achieve habang nagsisimula ka pa lang, wag mo i-achieve yung more than sa kung anong pinagtrabahuhan mo. Wag mo i-aim yung more than sa pinagtatrabahuhan mo. Hindi masama. Hindi masamang mangarap, hindi masamang abutin yung goals mo. Pero, mag-stick ka lang palagi dun sa kung ano yung pinagpaguran mo, kung ano yung pinaghirapan mo. Kasi yun yung fulfilling. Kaysa sa banda dyan, sa kaaatin mo ng play hard mo, nagkautang ka na, o mag-exceed ka na sa mga, sa expenses mo, yan. Work hard, play hard. Sa akin naman kumaga, yung trabaho mo ngayon, alam ko na, ang tawag dito, possible kasi na yung pinag-aralan mo, hindi sumakto doon sa trabaho mo ngayon. Realign. Anong Ngayon. may tawag dyan eh? Underemployed. Ayun, underemployed. Ngayon, okay lang yun. Kasi once na mag-start ka sa job na yan, hindi, pwede ka naman lumipat eh. Diskarte mo, hindi sa ina-advise ko na lumipat. Hindi sa ina-advise ko na lumipat. Pero, gumawa ka ng sarili mong stepping stone. Kumbaga nga, doon sa first episode namin, dapat ka magka-plan. Kung may goal ka, Stick to your goal. stick to your goal. Ngayon, tulad ko, let's say sabihin natin si Sweet, housewife, then psych. Businesswoman. Pero psych, napupunta sa pag-business. Hindi related, pero she loves it. She's loving it. McDo. Parang sinasabi ni Paz, bloom where you are planted. Yun. Then, good. Create your own history. Legacy. Kung matapang ka, patuloyan mo. Yun yung nauso ngayon. Yun. Ako sa mga nagbabalak naman dyan mag-business. Lagi ko to sinasabi sa vlog ko. May vlog ako, may YouTube channel. Plug. Basta yan. Sinasabi ko doon palagi, if you want it, work for it. Yes. Sa mga nagbi-business dyan. Hindi lalago ang business mo nang ikaw ay paupo-upo lang diyan. Tama. It takes real effort talaga. As in, kayod kung kayod, grind lang ng grind. Hindi tutubo yan ng wala kang tinatanim. Tsareng. Yun? Sa kayo nakuha. Ayun. Tawag dito, talagang totoo yung risk ang pagbi-business, lalo na kung, hindi pwede ang mahina ang loob talaga. Kasi kapag dumating sa'yo yung yung mga times na tumal, kasi hindi nakawala yun naman. Pag dumating yun sa'yo, tapos ikaw ay mahina ang loob, mahirap para sa'yo, baka pagsukuan mo lang. Kung gusto mo talagang mag-business, kung gusto mo lumago ang business mo, work for it talaga. Kailangan ng sipag at consistency. Siguro dagdag. Huwag agad-agad, huwag magmadali. Stick to one muna, hinay-hinay. Kumbaga, sa isa ka muna magsimula.
Then kapag kaya na tumayo ni business mo ng minimal supervision mo, saka magdagdag. Siguro ganun. Oh, at saka pala, halimbawa nag-start ka ng business mo, tapos parang sa first month or second month, sa first couple of months ay hindi mo nakikita na parang konti lang yung progress niya. Huwag mo agad sukuan. Dadating din yung panahon na magbo-boom din yan. Kailangan lang ng effort and consistency. Tsaka nakakainip ang pagbibusiness, lalo at kung doon ka aasa. Tapos hihinaan ka na agad ng loob kasi parang hindi ako nakita. Ano ba yun? Parang lang nabili. Tama. Yan, kailangan matatagan loob. Tapos magkasama pa ang sarili mong pera at pera ng business. No. Ako ako naman may demonyong advice. Ay, May demonyong advice ako. Gumalaw ng naayon sa bayad. Totoo yun. Hindi, joke lang. May point naman. Oo, may punto yun. In a way, meron. Hindi, pero sa akin, extra effort din. Extra effort din. Later naman, ma-acknowledge at ma-acknowledge din naman yung Talaga ba, Renz? Kahit sa'yo nang galing kanina. ma-acknowledge at ma-acknowledge din naman. Kung mag-grind lang, pakita mo lang kung ano talaga. Siguro dun sa una niyang statement, ang ating ipinapa-avoid dun kasi you did too much. Pag-expect ka din ng too much. Tama. Mag-effort ka pa rin do ka. Palagay mo hindi napapansin yung ano mo. Hindi, tsaka ang mga ginagawa boss, mo. ang hinahanap lagi niyan, output. Hindi yung sa process, yung output. Kahit anong gano'n kasipag, hanggat walang output, wala yan. Yun yan. So yun. Tapos na coffee break? Tapos na break time. Tapos na? So, see you sa next episode. See you. Bye-bye. Bye. Thank you. See you next coffee break.